Kapag ikaw ay umibig, ano ang batayan mo para pumili ng taong mamahalin? Kaya naman, sa video nating ito ay ating matutunghayan ang labis na pag-ibig ng binata sa dalagang kanyang napupusuan. Ngunit humantong ito sa kasawian ng kanyang puso. Kaya naman, simulan na natin to. Isang magsasakang nagangalang Rafael, masipag, mabait, at higit sa lahat ay matulungin sa kapwa. Na nabighani sa isang dalaga na tawagin natin sa pangalang Rose. Matagal na siyang naniligaw sa dalagang iyon dahil nga mahal na mahal niya ito. Araw-araw itong dumadalaw sa dalaga na may handog ng tsokolate at bulaklak. Ngunit kunwari namang gustong-gusto ng dalaga ang panliligaw ng binata. Subalit sa kaloob-loob pala ay walang puwang sa puso niya. Hindi naman kasi kagwapuhan ang binata at isa lamang hamak na magsasaka na laging hawak ang piko at pala. Makalipas ang ilang oras ay umalis na rin si Rafael sa tahanan ni Rose. Naiwan naman sa bahay ni Rose ang kanyang kaibigan. Ayon sa kaibigan nito, Rose, kailan mo ba sasagutin si Rafael? Wala akong balak na sagutin siya. Siya lang naman yung habol ng habol sa akin, ayon kay Rose. Huwag kang mag-alala. Sa ngayon, nag-i-enjoy pa ako sa kanya. Kapag nagsawa na akong paglaruan iyon, ay ipagtatapat ko na. Kawawang Rafael, pinaglaruan lamang ang kaniyang damdamin. Muling dumalaw si Rafael na may dalang tsokolate at bulaklak. Sa araw-araw ba namang pagdadala ng tsokolate, nagmistulang tindahan na ang kwarto ni Rose. Sa sobrang dami nito, ganyan magmahal ang kawawang si Rafael. Rose, alam mo naman na matagal na akong nanliligaw sa iyo. Kailan mo ba ako sasagutin? Ang pag-ibig ko tapat lagi sa iyo, ayon kay Rafael. Ha? Hayaan mo, pag-isipan ko muna ang tungkol riyan. Nalungkot ang binata sa sinagot ng nililigawan nito. Naunawaan ko, Rose. Handa akong maghintay kung kailan ang takdang panahon. Nagpaalam na ang binata sa pag-alis nito, ngunit hindi pa rin maalis ang simangot ng dalaga. Sige, maghintay ka hanggat gusto mo, subalit wala kang mapapala sa akin. Kinaumagahan ding iyon ay tumawag si Rose kay Rafael. Rafael, pumunta ka rito sa bahay mamayang gabi at may sagot na ako sa iyo. Sobrang tuwa ng binata sa kaniyang narinig. Parang nabuhayan ang kanyang loob na pag-aakalaing sasagutin na siya nito. Mukha yatang maganda ang araw mo ngayon, Rafael, ayon sa kanyang kaibigan. Oo pare, masaya nga ako dahil sasagutin ako ng aking nililigawan. Congrats pare, imbitado kami ha sa kasal nyo. Oo naman. Maghapong nagtatrabaho sa sakahan, ngunit ang pagod ay nawala sa sobrang galak nito. Ilang oras din ang nakalipas, nagbihis ito ng maayos at agad pumunta sa kanyang nililigawan na may dalang tsokolate at bulaklak. Sa wakas, sasagutin na ako ng aking mahal. Maayos namang humarap si Rose sa binata at seryoso ang muka. Rafael, pinapunta kita rito upang sasabihin ko sa iyo ang sagot ko. Patawad, di ko matatanggap ang pag-ibig mo. Bakit naman, Rose? Napag-isip ko na hindi ikaw ang lalaking makapagbigay ng magandang buhay sa akin. Paumanhin pero hindi ikaw ang lalaking pinapangarap ko. Parang gumuho ang mundo nito mula sa sagot ng dalaga. Naintindihan ko ang desisyon mo. Sige, alis na ako. Matamlay at umiyak sa sakit ng kabiguan si Rafael. Samantalang nagsaya naman si Rose sa kanyang pagtatagumpay. Si Rafael labis ang kalungkutang nadama at tila ba pasan niya ang mundo mula sa pagkabigo nito. Ilang buwan ang nakalipas, isang nakakagulat na balita ang natuklasan ni Rose.
Ayon sa kanyang kaibigan, yung dati mong manliligaw na si Rafael. Pwede ba? Wala na akong pakialam sa taong iyon. Ang dati mong manliligaw, mayaman na siya ngayon. Nabalitaan kong ampun lang pala siya ng mag-asawang magsasaka na kumupkop sa kanya. Hinanap siya ng mga tunay na magulang at sa kabutihang palad sila ay nagtagumpay. Isang mayaman ang kanyang mga magulang na nagmamay-ari ng mga asyenda. Siya ang bukod tanging anak na tagapagmana nito. Ha? Totoo ba yan? Biglang nanlumo si Rose sa kanyang natuklasan. Ang lalaking mabait, mapagmahal ay kanya lamang pinaglaruan. Labis ang kanyang pagsisisi sa pagkakataong iyon. Kaya nga, ang pagsisisi ay laging nasa huli. Nakatagpo naman si Rafael ng panibagong minamahal at di kalaunan ay nagpakasal din ang mga ito. Mga kaibigan, ang pagmamahal ay hindi nakabatay anuman ang estado ng buhay. Ang mahalaga nito ay nagmamahalan kayo at may pagtutulungan ang bawat isa. Dahil dito, tiyak magtatagumpay kayo sa buhay. Hanggang dito na lamang kaibigan, at kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe. Maraming salamat kaibigan. Hanggang sa muli, paalam.